Yo, what's up mga master? Mark Music here. Meron tayong topic ngayon mga master. Pero bago ang lahat, magbibigay mo naman ng disclaimer. Di pa ako professional gitarista. Nagtuturo lang po ako base sa alam ko, sarili kong experience. Nasa sa inyo na to kung susundin nyo to o hindi yung mga sasabihin ko. Let's go. Di mahalaga kung mamahalin o mumurahin yung gitara mo. Ang importante is komportable ka dito. Yan. Dati mga master yung pananaw natin as beginners. So, kailangan ko magkaroon ng magandang klaseng gitara. Yan, Gibson, Fender. Ganda yung mga electronics niya. Yan, pick up. So, ganun mga master yung pananaw natin dati. At yung pananaw natin doon na pag maganda yung gitara natin, mamahalin ang gitara natin is huhusay tayo kasi komportable siya gamitin. Hindi po mahalaga kung mamahalin ang gitara mo o hindi. Ang pinakamahalaga talaga is komportable ka. May i-share ako sa inyo mga master. Hindi po to sponsor video mga master. So ito yun mga master. Meron ako dating gitara na RJ Blues Breaker. Yan. Yung budget meal nila na Les Paul na bolt on neck. Parang sa mga Stratocaster na nakikita natin na mayroong plate dito na square. Tapos may mga bolt. So yan po yung tawag na bolt on. Hindi kagaya nito na ito yung seat neck na tinatawag, yung parang nakadikit mismo sa body niya. Mga Les Paul, Gibson, yan nakikita natin na wala siyang plate dito. So yan ang tawag niyan is seat neck. At nag-enjoy na ako sa gitara na yun mga master. Sinabi ko sa sarili ko na Les Paul lang talaga yung gitara ko kasi dito ako fit. Yan, kumbaga komportable ako dito. Master, paiksin ko yung kwento mga master. Nagkaroon ako ng Epiphone Les Paul Traditional Pro. Yan, kita nyo dati mga master sa aking lumang profile picture mga master. Ito yan siya. Pagdating ng gitara sa akin mga master, so hindi ko siya agad nagamit ng matagal na panahon. 1 taon ko lang siyang nagamit mga master. Kasi, bakit? Iba pala yung kanyang neck. Yan. Iba yung neck niya mga master. Sobrang laki ng neck niya. Kasi dahil as beginners, di pa natin alam pala na meron pala yung neck profile na tinatawag. So, meron pala, depende pala yan sa neck. Neck profile, merong C-shape, may D-shape, yan. Meron pala yung ganyang mga parte sa gitara na hindi natin alam as beginners. So, nung nagamit ko na siya, yung Les Paul Traditional Pro, maganda nga yung tone niya, kaso hindi ako komportable. Nakuha ko na yung tone na hinahanap ko, ito yung tunog na gusto ko. Ngayon, ang problema, napakabigat pala ng gitara ng Les Paul, yan. At nahirapan ako mag-strip picking at sa kanyang 22 frets mga master is hindi komportable sa kamay mga master kasi sobrang na-stretch yung aking thumb para maabot ko lang yung 22 frets mga master. So, yun na pumasok sa isip ko na hindi pala para sa akin tong gitara to. Kumbaga, kumpara ko siya doon sa aking naunang Les Paul. Napakalayo. Kumbaga, ito sana yung tone. Kumbaga, ito yung tone na gusto ko. Pero, ako komportable kasi mabigat. Tapos, malaki yung braso niya. At yun na yung nagpabago sa isip ko mga master na, hindi pala lahat talaga na iniisip natin na pagmamahalin yung gitara natin is komportable na yun. Kumbaga, yun na yun. Hindi. Nasa sa atin pa rin yan, sa atin mga gitarista. At kung ikumpara ko sila doon sa aking naunang gitara, yung aking Blues Breaker na RG na budget meal na gitara. Kumbaga, ikumpara ko sa price nung aking Epiphone is 5 times yung presyo niya mga master. Ikumpara doon sa gitara ko dati. Pero, doon ako na in love sa gitara ko dati mga master na yung RG Blues Breaker. Yan. Kaya ito yung may papayo ko sa inyo mga master. As beginners, humanap muna kayo ng gitara na komportable kayo bago kayo bumili ng magandang gitara na. Example ko dito mga master, bumili muna kayo ng mga copies na mga gitara or yung mga budget meal na mga gitara. Yan. Nahanapin nyo yung kung saan kayo komportable. Yan, o kung gusto nyo Les Paul, bumili kayo Les Paul. Kung parang hindi kayo komportable sa Les Paul type na mga gitara, so mag-ship kayo ng ibang gitara naman, yung mga Strat na style, kagaya ng gitara ko si Brave, yan, Super Strat.
Kasi ang tinatawag kasi na komportable mga master is hindi lang kasi yan sa mga daliri natin, yan, kumbaga hindi tayo mahirapan. Yung paano mo dalhin yung gitara, kasi may mga gitara na mabibigat. Yan, isa rin yan, yung mabigat na gitara, isa rin yan na nagpapaano sa atin yan sa pagtugtog. Kumbaga okay lang kung nakaupo tayo, meron ding factor yung bigat ng gitara. Bumili kayo ng Stratocaster, so dahil komportable kayo, so ang unang-unang gagawin nyo, titignan nyo yung neck. Ano ba yung profile ng neck nya? Yan. Kasi baka magulat kayo pag bumili na kayo ng Fender, iba yung neck, so magbabago yung playing nyo dun. Kagaya yung nangyari sa akin mga master. So ito yun mga master. Hindi mahalaga kung mahal ang gitara mo or mumurahin. Ang pinakamahalaga talaga is komportable kang gamitin yung gitara mo. Kahit na mumurahin man yan. Basta't komportable ka. Saka mo na bilhin yung pangarap mong gitara. Yan. Yung nag-try din ako ng may mga whammy bar yan. So doon ako nag-practice sa aking Ericsson. Meron akong gitara dati na Ericsson na Floyd Rose. So doon ako nagsanay ng paano magtimpla ng mga floating bridge, paano ko maitono na hindi siya nawawala sa tono yung kanyang bridge, kasi alam naman natin pag floating bridge na mga Floyd Rose, hirap yan tunuhin. Yan. Kaya doon sa Ericsson na yun mga master, doon ako natuto kung paano mag whammy bar mga master. So nangarap ako na magkaroon ako ng gitara. Yun ang gitara ko, si Brave. So yun na yung pangarap ko na gitara, si Brave. Yan, yung Ibanez guitar. So hanggang dito lang sa video natin na ito mga master. Sana nagkaroon kayo dito ng ideya, nakatulong sa inyo mga master kung paano nga ba pumili ng gitara na fit sa atin mga master. So this is Mark Music. God bless you all. Peace out.